So, second session natin. Overcoming habitual sins. Pwedeng sabihin natin parang bad habits, no? Kasi habitual eh. So, sabay-sabay natin basahin ang ating scripture reading, 1 John chapter 3, 2 to 4. Dear friends, We are now God's children, but what we will be like has not been revealed yet. We know that when the Messiah is revealed, we will be like Him, because we will see Him as He is. And everyone who has this hope based on Him keeps himself pure, just as the Messiah is pure. Everyone who is in Him also practices His obedience. In fact, sin is disobedience. so praise God. So, dito po sa lesson na ito ay marami ring tanong tayo na sa Christian at maaari siguro tayo nakaka-encounter ng similar questions na masasagot niya. Di ba? Dito sa simula pa lang ng verse 2, sabi niya rito, Dear friends, we are now God's children. So, ibig sabihin, kasi pag may habitual sins ka, ano to, ibig sabihin from your former life. Diba? From your previous encounter sa buhay mo na nakagawian mo na siya. Kaya dito sa verse 2, sinasabi niya agad, we are now God's children. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos ngayon. So, dapat yung mga habits mo dati, ay unti-unti na yan. Diba? Kasi anak ka na ng Diyos ngayon. So, sabihin natin yung basahin. Before we became Christians, We were unregenerate, living in the flesh, slave to sin with no power to overcome it. For the believer, it is important to know that the power to overcome habitual sins already exists within him through the Holy Spirit. Overcoming sin is possible, even when it's not easy. Through Christians in the new life in Christ, the power of sin has been broken. So even though the flesh still abides on us as believers, we are no longer enslaved to it. We now battle sin daily through the power of the Holy Spirit. so, praise the Lord. Yung introduction na to, very complete siya sa lesson. At pinapaliwanag niya, ano tayo noon? Sabi, before we became Christian, unregenerate, ibig sabihin, hindi ka pa pinanganak na muli. Di ba? Wala ka pang bagong buhay. Yun ibig sabihin nun. Living in the flesh, nasa sinful nature tayo. Slave to sin, with no power to overcome. Parang wala kang kapangyarihan labanan ng kasalanan. Ganun tayo dati. Pero sabi nga na naging believer tayo, it is important to know that the power to overcome habitual sin already exists within you through the Holy Spirit. Kaya pag may nagtanong sa atin, bakit ko pa nagagawa uli yung mga kasalanan na to? Eh yan yung paliwanag nyo, kapatid. Yung power na makalaya ka dyan, nasa sa'yo na. Yung power yan, no? It is important to know that the power to overcome habitual sin already exists within you through the Holy Spirit. So wala kang hihintayin na may darating pa pang power. Wala na. Nasa sa atin na. Diba? Overcoming sin is possible even when it is not easy. Yun ang tanong. Mahirap siya, pero kaya. Diba? Pero mangyayari. Diba? So, true Christian with a new life in Christ, the power of sin has been broken. Yan ang ginawa ni Jesus Christ. Diba? Even though the flesh still abides with us, as believers, we are no longer enslaved to it. We now battle sin daily through the power of the Holy Spirit. So, sabi nga, minatang dati sa akin, pag Christian ka ba, hindi ka na nakikipag-battle sa sin? No. Kaya ka na nakikipag-battle sa sin dahil naging Christian ka. Di ba? Kasi kung hindi ka naging Christian, hindi ka magbabattle sa sin kasi normal sa yun eh. Di ba? Immune ka dun eh. Di ba? So, ganun siya. Now, being a Christian give also some reasons why an unbeliever really find difficulties in giving up or removing their vices or habitual sins. Sino gustong mag-share yung nakita niya ng pagbabago? Christian ako ngayon. Pero ito yung dati kong bad habits o vices na hindi ko siya talagang mag-give off or matanggal. O yan, sino gustong mag-share? Una kayo nahiya.
For the glory of God. Sinong gustong magbigay ng testimony? Ako na lang po, Pastor. Si yan. Before po lang, di ba po ako Christian, marami po akong mga vices. Dahil syempre na din naman to before, wala sa paniligan ninyo, pag-inom, sa iba't ibang klaseng drugs yung karanasan ko. Yung dahilan kung bakit ngayon bilang Christian ka, naiintindihan mo, before hindi ka makawala, kasi hindi mo pa talaga kilala yung Diyos o hindi mo pa nakikita yung pag-ibig ng Diyos talaga sa buhay mo. Nung naging Christian ka, nakita mo ganun pala yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay mo. Naiintindihan mo yung pag-ibig na ginawa niya. At dahil doon sa pag-ibig na yun din yung sa sarili mo na gusto mong mahalin ng Diyos na ito na nagmahal sa iyo. Kaya sinusuko mo yung mga vices mo. Kaya parang iniiwan mo talaga siya dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon. Kaya kung sa mga unbelievers po, maaaring yun po yung dahilan kung bakit po hindi po nila nasusurrender yung mga bagay na yun o napagtatagumpayan. At dahil kumbaga hindi pa nila nakikita yung pag-ibig mo. Yan, oo. So maganda pong example ng bigay sa atin ni Deacon Alvin. Kasi sa totoo lang, minsan nakala nila why these people continually doing the same sins daily, every day. Parang gano'n. Sabi ng iba, maybe they have not decided to change their lives. Pero ako hindi ako naniniwala doon. Kasi maraming tao nag-decide na sila. Gusto na nila magbago. Pero hindi nila kaya. So, yung sinishare ni Deacon Alvin, ano sa karanasan niya? Yun din yung sa karanasan ko. Yun din siguro sa karanasan nyo. We need that somebody powerful than us. Diba? Kailangan natin ng higit na makapangyarihan kaysa sa atin. Yung kapangyarihan na magdesisyon, tayo yun. Pero wala naman tayong kapangyarihan, baguhin tayo. Diba? So, kaya yung sabi ganon, when Jesus came to our lives, binigyan niya tayo ng power and He broke the chain ng sinful nature natin. Binasag niya yun, pinutol niya yun, yung kapangyarihan na yun. Kaya, lahat ng nakakaranas pa ng ganyan, ibig sabihin, you have to exercise the power of Jesus over your lives. Kasi nandiyan na siya eh. Nag-i-exist na siya. Diba? Kailangan lang, ang gini natin yun, yung kapangyarihan ng Diyos na more than us. No? So as believers, pursue righteousness, not sin. Bakit? Nung hindi pa tayo mananampalataya, we pursue sin, not righteousness. Pero ngayon, sabi nga dyan, verse 2, dear friends, we are now God's children. So ibig sabihin, baliktad na dapat. We have to pursue righteousness, not sin. Di ba? So, yun ang dapat nasa mind natin. We have a respect for the Word of God and desire to be submitted to the authority of God. We don't make a practice of living to our flesh in habitual, ongoing, and unrepentant sin. Ito yung iniisip natin na bakit kahit Christian ka na, parang habitual pa din. Di ba? Parang habitual pa din. Kasi baliktad dapat ang pinupurso na natin yung kabanalan na. Yung katwiran ng Diyos. Di ba? Hindi na dapat natin ipurso yung katulad ng buhay natin dati. Di ba? Basahin nga natin 1 John 3, 9 to 10. Nakamiyan tayo. 1 John 3, 9 to 10. Yan. Ako na lang po. 1 John 3, 9 to 10, no one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning, because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Yan. So dito sa 1 John 3, 9 to 10,
Maliwanag yan, di ba? Sabi niya gano'n na dahil ikaw ay pinanganak na sa Diyos, di ba? Wala nang dahilan na ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan because you are born of God, sabi nga nun. So wala nang pinanganak sa Diyos na banal ang Diyos na mag-stay ka sa pagiging sinner. Ayan ang sinasabi ni John sa 1 John 3:9 to 10. Kaya nga, alam niyo ba, marami na akong nakausap na Baptist. Kaya sa Baptist, mahigpit sila dyan. Maraming Baptist hindi sila naniniwala ng backsliding. Bakit? Kasi nga, sinasabi dito, pag pinanganak ka na sa Diyos, imposibleng babalik ka sa kasalanan. Kasi pinanganak ka na sa Diyos eh. Diba? So yung mga Baptist na mahigpit sila, yung mga very conservative, ganun ang thinking nila. Iniisip nila, bakit ka bumabalik sa dati mong buhay? Pinanganak ka sa Diyos. Diba? Siguro hindi ka tumanggap kay Jesus Christ. Babalikan ka nila ng gano'n. Tumanggap ka ba talaga o hindi? Ganon sila. Ilulubog kita uli. O kasi nga, questionable sa kanila yung ano nila eh. Yung buhay mo na, ba't gano'n ka pa? Pinanganak ka na uli. Ilulubog ka uli. Tapos sabihin, o yan, nakita mo na si Jesus. Share one testimony about how you were able to start surrendering your vices or any habitual sin before God. Ito, kahit isa lang. Paano ka nagsimulang magdesisyon at napagtagumpay yung isang habitual sin mo? Dahil gusto mag-share. Isa lang, alam ko marami yan eh. Sister Len daw. Isa lang, ano? Ano po? Ano po, lagi ko naman po na-share, no, na before po, my whole life was, a mess, na palainom, naliligarilyo. But then, opo. Opo pa. Ayun, na nung nakakilala po ako sa Panginoon, yung pag-inom po, parang gradual, yung pagtanggal. Kasi nung nasa Abu Dhabi pa ako, may mga nakakasama pa. Tapos nung huli na nag-surrender ako sa Panginoon, yung pag-inom po talagang nawala na. And yung sigarilyo, patulad ng nasi-share ko dati, na meron pa akong isang packet sa bulsa ko. And yung may lighter ako sa office ko, ang lighter ko nasa 10 yata. Kasi yung palaging nauubusan ng lighter kasi parang dati hindi ko kaya na maghahanap ako ng lighter para mag-yosi. So, ayan, ganun po ako ka-addict sa sigarilyo dati. But then, nung nakakilala po ako sa Panginoon, parang isang ganun lang, tinanggal niya po yung, yung appetite sa paninigarilyo. So, yun po. Palagay ko ang unang tinanggal ni Sister Lighter. Kasi may isang pakete, 10 naman, 10 yung lighter na eh. Bawat hindi na isa, tapon na lighter. Pero, hindi ka dyan. Meron pa pas. Ayan. Manager po. Pas nung ganyan din po ako eh. No? Ang una, motivation ko, nakakahiya sa mga nakakakilala sa akin. Nakakahiya kay pastor, kay deacon, kay brother. Yun ang motivation ko, nakakahiya sa tao. But when I realized na nakakahiya sa Panginoon, that there I totally removed everything. Kasi it's not about those people that can see. It's about God that didn't, that I cannot see, but He sees me always. Yun, yun yung magandang gusto ko mapakinggan, yung kanyang sinasabi ko. You have to acknowledge someone higher than you. Diba? Kahit na magdesisyon ka na, pero pag hindi mo ina-acknowledge, may kapangyarihan na higit sa iyo eh. Na siya yung magiging dahilan, magbabago ka. Diba? O yun, very good yung example ni Deacon na, may isa pa lang. Tama ba? Point number 2. Ano dito? Christian sin involves grief and repentant heart. Kasi ano to, overcoming habitual sin or bad habits. Halimbawa, ito point number 2. Halimbawa, nahulog tayo. Nagkasala tayo. Sinadya man o hindi. Ano gagawin mo? Ito yan. Ano gagawin mo? Everyone who keeps living in sin also practices disobedience.
In fact, sin is disobedience. Ibig sabihin, maliit, malaking kasalanan, nag-disobey ka sa God. Diba? Lahat ng disobedience sin eh. Sabi nga nun eh. So, diba? Diba? Baka hindi. So, ang point number 2 natin. Sabi nito, point number 2 natin, Christian sin involves grief and repentant heart. The unbeliever is not troubled over their sin. Tingnan niyo kay Bana, kung hindi ba tayo mananampalataya, pag nagkasala ka, there's no guilt. There's no trouble. Parang normal sa'yo. Pero pag anak ka lang ng Diyos, sabi niya, no? But if they are, this reveals itself in sorrow over being caught in the sin and sorrow over repercussion of the sin. Kung nag-guilty ka man, nung unbeliever ka, iniisip mo, baka parusahan ka ng Diyos. Baka i-curse ka. O baka malasin ka na kung ano mangyari sa'yo. Consequence, ibig sabihin. Kaya ka lang naiisip nyo. Pero pag Christian ka, sabi niya, the Christian knows they sin. Pag Christian na pala tayo, alam mo na nagkasala ka. Di ba? Kasi the Holy Spirit will convict us, no? They grieve over their sins, want to be free from them, and long for the day when the battle will be over. Ganun ang kaibahan ng Christian. Alam niya talaga na nagkasala siya. At nalulungkot siya, yung grief, yung sorrow, kasama yon, no? Kapag tayo nagkasala. At sabi nga dyan, the day when the battle will be over, hinihintay mo na dumating ang time na hindi mo na talaga siya gagawin. Diba? Yun yung time. Pakibasa natin ito. 1 John 1:8-9, 2 Timothy 2:19. 1 John 1:8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. Yan, si kapatid. 2 Timothy 2:19. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription: the Lord knows who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Yan, praise the Lord. So, yung una dyan, yung 1 John 1:8-9. Sa 1:8, maliwanag sinasabi ngayon. Kasi pag nagkasala isang believer o Christian, may conviction siya. Pag dinenay mo daw yun, sabi ng 1 John 1:8, you make God a liar. Kasi kinukonvict ka ng Holy Spirit eh. Pag sinabi mo, hindi ako nagkasala. Hindi talaga. Hindi. You make God a liar. Di ba? Yan ang sinasabi ng 1 John 1:8. Kaya pagdating sa verse 9, ano gusto mo? When you confess, God will forgive you. God will cleanse you from all your sin. So ano pipiliin mo? Magdi-deny ka ba o magko-confess ka? Mag-confess ka. Di ba? Kaya mag-confess ka. 2 Timothy chapter 2, sabi diyan, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, lalayo ka na sa kasalanan. Amen? Parapan natin ang Panginoon. Sabi dito, in your opinion, what are the things that causes anyone to feel sorrow and repent for their sins? Yan. Sino? Dalilan ko. Anong mga bagay na nagiging dahilan ng isang tao ay nalulungkot siya at maaaring nagsisisi siya kapag nakagawa siya ng kasalanan? So, Sister Levy. Sa akin po pa siguro po pag yung times po na sobrang down na po yung isang tao. Yung pong very helpless na siya and hindi niya na alam kung paano na siya hihingi or hugot ng sino yung tutulong sa kanya. So, madalas talaga pagdating ng mga
mga problema sa buhay, ganyan, yung mga kahirapan talaga, doon mo talaga makikita na maraming mga tao yung lumalapit sa Lord. Kasi may mga times din na mga tao pag nahihirapan, ang ginagawa nila, kiniverse nila ang Panginoon eh. Pero I believe na maraming mga tao, even yung mga unbelievers, na kapag very helpless na sila, yun yung time na naaalala nila lahat ng kasalanan nila sa Panginoon. Kaya lang. Yan, no? Praise the Lord. Buti sinabi ni Sister, helpless. Kasi yung iba, tragedy. Pag nagkaroon sila ng tragedy, at nakita nila yung sarili nila na why these things happen. Doon sila magkakaroon, they come back to their senses na magsisisi sila sa kasalanan nila. Because they felt the consequences. Diba? Tama yun, di ba? At yun yung sinasabi natin sa Tagalog na hindi ka pinagpapala, pinapalo ka ng Diyos. Di ba? Yun yung sinasabi ngayon. Sige. Sige. First and foremost, bilang isang Kristiyano, nagkakaroon tayo ng pag nagkakasala tayo, meron tayong na-broken na relationship. Our relationship with God and our relationship with our parents or whoever is involved. So, syempre, dahil Kristiyano tayo, inaano tayo ng ating faith, repentance to ask us forgiveness. And also, sabi nga ng Lord sa hey, check. Kaya syempre, pag nagkaroon tayo ng gano'n sa Christians, nire-restore ng Lord ang ating relationship. It's either baka galing sa family natin, sa loved natin, but definitely relationship po ang ating broken doon. And nagkakaroon siya ng desire na to reconcile with that relationship. Yan, no? Praise God. Parapan natin ang Panginoon. Ayan, sige. I think you have to look into the holy. No, you have to realize no, because, yung holiness ng Panginoon. And the sacrifices of Jesus Christ sa cross. If you're a Christian, you would really makikita mo yun eh. In that sense, you will see the holiness of God and His love for you. Why are you still doing it? At tulad na sinasabi ni Sister, you are breaking the heart of God. You make the Holy Spirit breathe as well. So, if God is allowing you to feel that, be thankful to God and you have to be thankful to God and then truly repent and do not do the sin again. Pero kung dumating sa panahon na parang manhid na, nakatakot na yan. Yan, okay. So, in short, yung sinasabi nila, Ligong TJ, Sister Des, as a Christian kasi yung sabi nga lang, you will go back to the heart of worship. Yung kaya na nadapa ka, nagkasala ka, iniisip mo na ang Diyos na to ay mabuti at banal siya, di ba? Kaya gusto mo pa rin sumamba sa Kanya, di ba? So, babalik ka sa Kanya, di ba? Dahil sa Kanyang awa, biyaya. Yan. Point number 3 natin, battle to overcome sin is a lifelong engagement. Okay na to. Sabi na Romans 6:11 to 13, consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Jesus Christ. Use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Sa Romans chapter 6, maganda yung discussion dito sa sin, no? Bilang old nature natin, at then how God deliver us from the power of sin. Pwede yung basahin ng pag kayo magtuturo nito. Sabi dito, we are to be killing sin or sins will be killing us. Di ba? So, anong gusto mo? Unti-unti tayong patayin ng kasalanan o patayin na natin yung kasalanan? Di ba? So, we are to be killing sin or sins will be killing us. Your sinful habit likely form over weeks, months, or even years. To overcome this sin may take a similar amount of time. Expect at least this long for the new habits you choose to start feeling normal and to become a replacement for bad, sinful habits. Maganda tong lesson natin. Alam niyo bakit? Mababawasan yung pagiging judgmental natin. Bakit?
marami sa atin, pag nakita natin isang kapatid natin, ginadjets natin sila. Pag ginadjets natin sila, alam niyo ba, yung time frame ng God na binigay sa kanila para mabago sila, gusto mo ikat ng shortcut. Eh hindi mo alam yung karanasan ng taong yan, 10 years na yung bisyo. Yung iba, 15 years na yung bisyo yun. Paano mo ikakat sa shortcut? Diba? Bakit marunong pa tayo sa Diyos na, kailangan, bago ka na ngayon. True. Minsan ganun tayo. Once we see them, we judge them. We condemn them. We don't know what happened to them for long years na naka-imprison sila, naka-change sila sa ganung kasalanan. And now, gusto natin sabihin sa kanila, hindi, bukas, huwag ka muna umaten hanggang di ka malinis. Who are we? Diba? Di natin alam yung karanasan ng mga yan. Diba? Kaya, bayaan natin ang Diyos ang magbago sa kanila sa panahon na Diyos ang may akda. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Basahin natin ang Matthew 3:8, Galatians 2:20. Matthew 3:8, prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. Yeah. So another one. Kabisado natin to, di ba? I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I. with Christ. Yeah. It is no longer I who lives, Christ lives in me. And the life which I know live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ano ba kapatid, yung Galatians 2:20, yan yung lifelong engagement ni Paul. Habang nabubuhay siya, ang totoong nakatira na sa buhay niya, si Jesus Christ na. Engagement, no? So lifelong, habang nabubuhay siya, sabi niya. No? Kaya huwag nating isipin na tayo, ligtas na rin tayo sa kasalanan. At pag may nakita tayong mali sa ating kapatid, ay hahatulan natin sila. So we never know their past, no? We never know their past experiences, no? Can anyone share his or her testimony on how long you overcome any habitual sin in your life? Yan, halimbawa ito. Sino rito ang gusto mag-testify? Ilang taong mong ginagawa ang isang habitual sin na to? At ngayon ay binago ka ng Panginoon, di ba? Yan yung masasabi natin na God helps us to overcome. And it's not in our time, no? It was God Himself, no, who changed us. Sino gustong mag-testify? Mag-share. Sister Kaya. Sige po, pass. Ako for the glory of God, yung habitual sin ko po is lalaki. And it took God 12 years to deliver me from that sin. Kaya po ako, mahabang-mahaba po yung in-extend ko na grace para din po sa mga tao na in bondage. Kasi nakita ko, sabi ko nga po, lumaki po ako Kristiyano, alam ko all throughout that in my heart I am saved and Jesus is my Lord and Savior. But then I fell into sin around 21 years old. From then on, talagang lumayo po talaga ako sa Lord. But all throughout these years, andun po yung conviction na I'm living in sin na kaya sa Lord. Pero andun din yung lies ng kaaway na hindi ka napatawarin ng Lord, masama ka, hindi ka malinis, and all that. But then, in God's perfect time, nung tinouch po ulit ako ng Lord, binalik na po ako, 2013, at yun po yung bumalik po ako umattend sa dating church noon. Pero po, sa totoo po noong 2007, una din po ako naka-attend sa dating church. Pero 2013 po ulit ako binalik ng Lord. From then on po, nandun yung conviction ng Lord na magpalinis, nandun yung repentant heart. And even from then, talagang nagpatuloy po ako at binigyan ako ng Lord ng conviction na to remain, to surrender, to let go. But after that, from my first attendance dun sa worship service, it took God another year to deliver me from those sins and cut it off. Na ang prayer ko sa Lord, Lord, I cannot do this on my own. Please make a way out.
So talagang nung nakita ko na yung way out, na si Lord na talaga yung gumawa at hindi sa akin kakayanan, I took that escape and get out that door. And from then on, I never looked back. So praise God po by God's grace, and only then, nung na-encounter ko talaga yung forgiveness ng Lord, nung naunawaan ko po talaga yung forgiveness ng Lord, saka po ako na-deliver din sa bondage ng enemy. So, yun lang po. Yun po yung habitual sin ko po. Yeah, praise the Lord. Maganda po yan, no? So, ngayon makita natin si Sister Kate, naka-engage pa rin siya, lifelong, kay Jesus Christ. So, lifelong engagement. Praise God. Point number 4. Overcoming habitual sins, replace old bad habits with new positive habits. Ang example ko nito ay halimbawa ito. Kung may laman to na dating buhay natin, itatapon ko yung nakaraan mo, di ba? Kakalimutan mo na siya. Ang ibig sabihin ng lesson na to, Ephesians 4:22-24, huwag mo hayaan na empty siya. Kasi inalis mo yung dating buhay na nagiging dahilan ng kasalanan. Kailangan lagyan mo siya. Di ba? Ano ang ilalagay mo sa bagong buhay? Di ba? Replace all bad habits with new positive habits. Lay aside the old self. Verse 22. Di ba? Sabi nun, yung dating mong pagkatao, isang tabi mo na siya. No? So, halimbawa, si Sister Mona, hindi pa siya sister, si Mona. So, yung Mona noon, tsaka yung Mona ngayon, yung dating Mona, nakatabi na yun sa baul. Diba? Yung Sister Mona ngayon, yan na yung bagong, diba? Yung bagong self na tinatawag. So, lay aside the old self. Ibig sabihin nun, you stop the bad habits of your personality in the old nature. Diba? Yung minsan sinasabi natin, may mga ibang Christian nagmumulto. Diba? Nagmumulto sila. Ibig sabihin, minsan yung dati nilang pagkatao, kinukuha nila, okay, sumama ka sa akin. Magmumulto tayo. Diba? Pupunta tayo doon. Ayan, diba? Number 2, be renewed in the spirit of your mind. 23. Ibig sabihin sa verse 23, nagsisimula pa nga yan sa isip. No? Yung pagbabago natin, katulad ni Sister Kate, yung sinishare niya, it took so many years. Pero, dumating yung time na isip niya na this is the time I have to give my life, surrender to Jesus Christ. Renewing of the mind. Diba? Naka-engage siya dati, pero hindi siya talagang nasisiyan, temporary. Pero na-realize niya, totoo na to si Jesus Christ. Ito yung engagement na totoo. No? Lifelong. Diba? You have to think right. No? Think right. Put on the new self. So, yung bagong pagkatao natin, sabi sa verse 24, yun na yung dapat makita sa atin. Ito na yung dapat ikabuhay natin. At yun na yung lagi natin kasama, hindi na yung old self, kundi yung new self. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya pagbasa natin ito, John 8:34-36. Nakaling na tayo. John 8:34-36. Verily, verily, I say unto you, whosoever commits sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth, King James Version, kasi ito, abideth ever. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Yeah, thank you very much. So dito sa John 8, nagsimula niya sa verse 32 actually. Sabi ng verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free.
Ang ending niyan, verse 36, sabi niya gano'n, if the Son of God had set you free, you are free indeed. Yan. So, ibig sabihin, yung dating pagkatao, patay na yun siya talaga. Diba? Kasi sabi ni Jesus, pag pinalaya ka talaga ng anak ng Diyos, malayang-malaya ka talaga. Hindi ka pwedeng magpaalipin sa dating buhay mo kasi pinalaya ka na ng Panginoon. Hindi pwedeng magsinungaling ang Word of God. Amen? Para natin ang Panginoon. Now, question, what practical ways can you suggest to Christians battling against habitual sins for them to overcome? Ngayon, eto, di ba? May nagtatanong sa'yo, paano ba talaga ito mapapaglabanan? Paano ito ma-overcome? Ano yung sasabihin natin na practical ways? Anyone? Sister Joanne. Pastor, kung experience ko po, nakipag-fellowship po talaga ako. Sumama po ako sa mga kapatiran na talaga po magsasabi sa iyo ng mga yung Word of God, yung mga usapan na ay hindi na yung worldly, kundi po ano na yung kabutihan ng Diyos. So, doon po personally na-overcome po yung aking kasalanan. So, maganda po yung sagot ni Sister Joan kasi practical ways number 1 talaga yung fellowshipping, no? Encouragement. Palagay ko isang kaibigan mo, Sister Vanessa, no? Yes. At saka Sister Julie, no? Yes. At saka Sister Jen. Yes. So, lagi siyang tinatalian ni Sister Vanessa sa fellowship. Pero mabaas, Tenobi. Ako yung sa buhay Kristiyano, ang ginawa ko sa akin, unang-una ay yung nagbasa ako ng Word of God. Kasi dahil sa pagbabasa natin ng Word of God, doon natin nakikita kung ano yung mga sin na sinasabi ng Panginoon. So, every time na magbabasa tayo ng Word of God, dapat yung nakikita natin yung ating kasalanan at doon ay i-confess natin sa Lord. At lagi kong pinakonfess doon yung Romans 6 that I am, sabi ko, dead, sin has no more dominion over me, but and Jesus is alive in me. So lagi ko siyang confess na gano'n. Pag meron akong gustong baguhin sa aking sarili, yun ay aking nabasa ko sa Word of God, ay kasalanan pala yung magmura, kasalanan pala yung magsalita ng hindi maganda. So sinusuko ko yun sa Panginoon at yun nga, at pag siya ay bumabalik sa akin, lagi ko, I am dead to sin but alive unto God, which is my Christ Jesus. Lagi ko kinaan, sin has no more dominion over me. Lagi ganun ang confess ko pag meron akong mga na-encounter na sin sa aking buhay. So, Thank you very much. So, yung Word of God, sabi nga naalala ko John chapter 15, verse 3, sabi nga, you are cleansed by the power of God's Word. Nilinis ka na sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya, ang very effective way how can we be cleansed and how can we be transformed ay ang salita ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So in our conclusion, sabi nga dito, our faith is the one that overcomes the world. Sabi ng 1 John chapter 5. Kasi yung kasalanan, kailangan maging overcomer ka talaga dyan. At sabi ng 1 John chapter 5, ang kasalanan nito na nasa mundo na lagi nating na-encounter siya to tempt us, it is overcome by faith. At ang sabi nga nun, only who believes on the Son of God had overcome the world, which is our faith, no? Kaya sabi ng ating conclusion, it's a battle. Fight the good fight of faith. Pag may tukso, you have to fight the good fight of faith, no? Pag may nanghihina, you have to fight the good fight of faith, diba? So, lay hold on eternal life, where unto thou art called, and has professed a good profession before many witnesses. Praise the Lord. At sabay-sabay natin basahin, I pray that Christians will draw near to God and adore the